Praise the Lord. Hallelujah. At sa gabing ito, sa walang pag-abala, tayo magbabuklat ng dalawang aklat. Una ay sa 1 Corinthians chapter 6, verse 11. At susunod natin ang 2 Thessalonians chapter 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Okay, kung 13 rather. So 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 yung pangalawa. Again, 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ang sunod ay 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Okay. Sa King James Version, ito po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11. And such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord and by the Spirit of our God. Hallelujah. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Hallelujah. Kung nakita nyo ay ating sama-samang basahin. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Let us say amen to the words of God. Amen. Tayo po'y malayang makakaupo sa gabing ito. Hallelujah. Maraming salamat sa pribilehiyo na pinagkaloob ng Diyos at sa ating mahal na pastor na na-schedule sa Wednesday. Kagalakan po na makapaglingkod sa inyo. Hallelujah. I believe na handa na ang bawat isa sapagkat I think ang aking pag-share ay parang Bible study sapagkat hindi ako ganun kabiyasa sa pangangaral pero hayaan niyo ang Panginoon ang siyang magturo, ang siyang gumawa. Hallelujah. At sa gabing ito, gusto kong pamagatan ang ating pag-uusapan. Ang aking title ay Sanctification Through Spirit. Sa Tagalog, pagpapabanal sa pamamagitan ng Espiritu. Ang verse na ginamit, ang pinagkunan ko niyan ay sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Diyan, being chosen you to salvation through sanctification of the Spirit. Amen. Hallelujah. Now, balik tayo dun sa unang nabasa natin in 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ang sabi dito, and such were some of you. Pero makipapansin nyo merong word na but. Ibig sabihin, ito ay contrast sa mga unang na nabanggit sa 1 Corinthians chapter 6. But ang sabi dito, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord and by the Spirit of our God. Now, kung titingnan natin ang context nito, in 1 Corinthians chapter 6 verse 11, ang context ito ay patungkol sa mga taga-Korinto na nagkakaroon ng problema pagdating sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Sapagkat instead na dapat mayroong kakayanan ng mga bawat mananampalataya na may ayos ang mga pagtatalo-talo, ang mga taga-Korinto na mga mananampalataya, ang mga taga-church ng Korinto, ang ginagawa nila ay nagsusumbong pa sa mga, sabihin natin, abogado, mga judge, mga kapitan, so yung mga namumuno na hindi mananampalataya. Instead na dapat sana ang mananampalataya ay meron ng kakayanan na maayos bago pa dumating sa mga problema na malalaki at dapat sana doon pa lamang ay kanilang naisusolve na. Ngunit kabaligtaran ang nangyari dito sa mga taga-Korinto. Ang mga pagtatalo ay nariyan at lumaki ang pagtatalo at nagkadimandahan na o nagkabaranggayan na. Ang mga humahatol sa kanila ay hindi mananampalataya. Can you imagine? Oh my. Hallelujah. Ngunit, sabi ng Apostol Pablo,
Hindi kayo gayon. Pero tingnan natin ang verse 12. Verse 10. Siguro taas tayo sa verse 9. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abuser of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. Ibig sabihin, dati ang mga mananampalataya na taga-Korinto ay ganon ang ginagawa. Mga adulterers, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga gumagawa ng mga katampalasanan. Ngunit kung titingnan natin sa verse 11 dito sa sunod na phrase, sabi niya, but you are sanctified. Ibig sabihin, it's a past tense. Ito'y tapos na. You are justified. Sa paraan? Sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo and by the Spirit of our God. Hallelujah. Kung titingnan natin na may tatlo na pinakita dito na kung saan magre-remind sa atin na merong washing or merong wash. Ang mga mananampalataya sa ating Panginoon ay tunay na nilinis ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen? And you are washed. You are already washed. Hallelujah. You are sanctified. Anong ibig sabihin ng meaning? Anong meaning ng sanctified? Ibig sabihin, ang sanctified, sabi sa Greek translation ito, ang sanctified dito ay to set apart for a special use or purpose. To make holy or sacred. So, ang meaning nito ay is a process of being set apart, made holy as a vessel full of the Holy Spirit of God. So, yan ang sanctification. You are set apart for a certain purpose ng Diyos. May purpose ang Diyos sa bawat isa na kaniyang pinababanal. Ang word na justified naman ay you are right standing in the front of God, meaning justified, sabihin nito ay meron kang close relationship sa Diyos. Diba kapag tayo ay may kasalanan at tayo ay pinatawad sa kasalanan, kapag tayo haharap dun sa tao na nagawa natin ng kasalanan, kapag tayo ay justified, meron na tayong lakas ng loob na lumapit sa Kanya. Sapagkat ikaw ay absuelto na sa Kanya. Tandaan natin ang bagay na yan, tatlo na pinakita, washed, justified, and sanctified. It's a past tense. Hallelujah. Now, kung titingnan natin, doon tayo magpapatungkol about sa sanctification. By the way, ito ay inspiration nung nakaraang men's fellowship namin pinag-usapan. At iniisip ko, Lord, kailan ko kaya pwedeng ma-share to? So, ngayon ay pagkakataon, nais kong ipaglingkod ang inspiration na ito. Now, from the word itself, the word minsan pa ng sanctification or sanctified, ibig sabihin, meron tayong purpose. Tayo ay nilinis for a certain purpose. Tayo ay hiniwalay upang gampanan ang gawain ng para sa Diyos. Alam nyo ba, sa 12 tribes ng Israel ay meron din pinili na isang tribe, ang tribe ng Levites. Yan ay priestly na tribe, na yung tribe na yan, ang walang iba ang gagawin kundi maglingkod sa Diyos. At ang tribe na yan, ang mga priest na yan, ay sila ay pinababanal nila ang kanilang sarili bago sila maglingkod sa Diyos. Sapagkat sila kapag nasumpungan ng may pagkakasala, dalawa lang naman yan. Sila ay pagbibigyan ng Diyos, papatawarin ang kasalanan ng buong Israelites,
Pangalawa, kapag sila ay may kasalanan, sila ay mamamatay sa presensya ng Diyos. And that is the reason the word na sanctified ay napakainam sa mga bawat mananampalataya sapagkat meron tayong gagampanan at dapat tayo sa harapan ng Diyos, tayo ay malinis. Sapagkat kung tayo ay hindi malinis, kung sa Old Testament patay, paano kaya sa atin? Well, mabiyaya ang Diyos in the New Testament. Alam ng Diyos na hindi natin kaya pabanalin ang ating sarili. And that is the reason gumawa siya ng paraan. Hallelujah. Kung dati may piniling mga Levita, mga priest para maghandog sa Kanya, sa panahon natin ngayon, tayo din ay pinili ng Diyos upang maghandog sa Kanya, upang magbigay sa Kanya ng papuri, upang i-declare ang Kanyang mga gawa sa ating mga buhay, upang siya ipagmalaki, upang siya ay maging maluwalhati sa buhay ng bawat isa. In 1 Peter chapter 2 verse 9, ang sabi dito ni Apostol Pedro, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, people for God's own possession." Anong gagawin? To proclaim the virtues, sa iba ay praises, of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Nagtataka ba kayo kung bakit kayo ay pinili ng Diyos? Kung bakit kayo ay niligtas sa kadiliman at nilagay sa kaliwanagan upang meron kayong gampanan? Again, ang sabi, to proclaim the virtues of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ang sabi dito sa verse 10, "Once you were not a people of God, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." Sabi ni Apostol Pedro, "Beloved, I urge you as of foreigners and exiles to abstain from the desire of the flesh which war against your soul." Sabi sa verse 12, "Conduct yourself with such honor among the Gentiles that, though they slander you as evil doers, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us." I believe na naunawaan natin ang ating binasa. Sabi doon, tayo ay dati na nasa kasalanan at hindi tao ng Diyos, o hindi anak ng Diyos, makasalanan, ngunit tayo ay kinahabagan at ginawang mga anak niya. May paalala si Apostol Pedro, ang sabi dito, to abstain from the desire of the flesh, meaning kung ikaw ay merong gagawin, kung meron kang layunin, at ang paglilingkod ng iyong gagawin ay sa Diyos, you have to set apart yourself, o sabihin, kailangan mong maging sanctified sa harap niya. And that is the reason, ang sabi ni Apostol Pedro, to abstain from desire of the flesh. Patayin o tanggalin ang nasa o pita ng laman. At yan ay which war against your soul. Di ba yan naman nagiging hadlang? Sometimes dahilan sa kahinaan ng laman, tayo ay nagkakasala at hindi nasusumpungan na nasa kabanalan sa harapan ng Diyos. And that is the reason, sabi ni Apostol Pedro, conduct yourselves with such honor among all the people, outside the people of God. Sa Old Testament, ang tawag ay mga hentil. Anong dapat ating i-conduct sa sanglibutang ito? Makita tayo ng mga tao na tayo ay gumagawa ng mga mabubuting gawa na nagmumula ang gawa na yan dahilan sa pagtuturo ng Diyos sa ating buhay. Upang sa gayon, mag-glorify natin ang ating Diyos. Yan ay sa verse 12. You are a chosen people of God sa huling panahon na ito. Sabi sa Revelation chapter 1, verse 5, from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the rulers of the kings of the earth, to Him who loved us and has released us from our sins by His blood.
Well, hindi lamang tayo ay pinalaya sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon, hindi lang tayo pinatawad sa ating kasalanan, kundi meron tayong dapat gampanan. Kaya tayo hinugasan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Sabi sa verse 6, who has made us to be a kingdom, priest, it's a plural, to His God and Father. To Him be the glory and power forever and ever. Amen. Upang maging mga pari na maghahandog sa Diyos na ating Ama. Yan ang isang purpose kung bakit tayo nilinis ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Again, to be a priest, a chosen one, na maghahandog, na mag-glorify sa Diyos. Ang priest ay kinakategorize nito ay banal. Pinili at binigyan ng gampanan na maghandog lamang sa Diyos. At tayo ang mga pinili sa huling panahon na ito. Now, the problem is, kung titingnan natin ang ating sarili, ikaw ba ay karapat-dapat na pari na maghahandog sa Diyos sa oras na ito? Ang iyong buhay ba sa paningin ng Diyos, ikaw ba ay may kumpiyansa na meron kang kabanalan sa harap niya? Well, palalain pa natin. Sabi sa Bible, Old Testament and New Testament, sabi sa 1 King chapter 8 verse 46, when they sin against you, 1 King chapter 8 verse 46, when they sin against you, for there is no one who does not sin. For there is no one who does not sin. Lahat daw ay nagkakasala. Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Surely there is no righteous man on earth who does good and never sins. Wala daw tao na hindi nagkakasala. Walang tao na righteous na hindi nagkakasala. Oh my goodness. Kung tayo pinili at ang sinasabi ng Bible ay hindi lahat ay perpekto, lahat ay nagkakasala. Ano kaya ang ating uri ng paglilingkod bilang isang priest? Sa New Testament naman, alam natin to, 1 John chapter 1 verse 8. If we say we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not us. Ngayon, kung sinasabi mo sa iyong sarili, ay, hindi ako nagkakasala. Wait, ang sabi dito ni John, if we say we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Sa verse 10, if we say we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word is not in us. Oh my. Ano ba talaga, Brother Philip? Sabi ng Diyos, tayo ay maging banal na maghahandog sa Kanya, na maglilingkod sa Kanya. Tayo pinili. Ngunit sabi sa mga Biblia nating nabasa, wala daw tao na hindi nagkakasala. Well, ang sanctification is a process. Yan ay lumalago. Marahil ngayon na hindi mo kaya, pero pagdating ang panahon, sa biyaya ng Diyos, yan ay makakayanan mo. Hallelujah. And that is the question now. Ano ba yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Pag tayo ay nakakapakinig ng mga salita ng Diyos, I believe, ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Na mababago ang ating buhay, na tayo ay lalago. Ano ang magiging role natin na tayo nakakapakinig ng kanyang mga salita? What is man's role about this sanctification na ating pinag-uusapan? May two roles na aking babanggitin. Una ay active role at ang pangalawa ay passive role. Ano ba yung active role, brother? Ang active role, ito yung tinatawag sa mga mananampalataya, we strive to obey God and take step that will increase our sanctification. Sino ba ang gumagawa nito? Ang role ng active
Ang active role, ito yung nagpupursige ang isang mananampalataya na ito'y gawin sa kanyang buhay, na ito'y sundin sa kanyang buhay. That is the active role. Now, bago tayo pumunta sa passive role, magbibigay ako ng mga supporting scriptures dito sa active role na pinating pinag-uusapan. Tingnan niyo si Jesus. Si Jesus, sabi niya sa John chapter 17 verse, dito na lamang sa verse 19, sabi ni Jesus, "And for their sakes, I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth." Si Jesus ay naging ang role niya ay pinabanal niya ang kanyang sarili upang siya ay maging ehemplo at tularan ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Sa anong paraan? Through the truth. What is truth? Sa verse 17, taas tayo, "Sanctify them through thy truth, thy word is truth." Si Jesus ay pinabanal niya ang kanyang sarili sa pag-obey ng mga salita. At ang salita ng Diyos na yan ay katotohanan. Now, kung si Jesus nga ay bilang isang active na role na siya ay nagpupursige, how much more na tayo sa mananampalataya. Minsan nga, nung tinitingnan ko, kahit siya ay isang anak ng Diyos, ang sabi sa Book of Luke ba yun? Or John? Ang sabi niya doon, naging obedient siya. Ginampanan niya wholeheartedly ang kagustuhan ng Diyos. Sa Philippians chapter 2, siya ay naging masunurin hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Napakabuting ehemplo ng ating Panginoon. Meron ba sa inyo yan na gumagawa like Jesus? The active role ng isang mananampalataya. Ang sabi ng Apostol Pedro sa Ephesians chapter 1 verse 4, "According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will." It seems like na tayo ay pinapagalaw na dapat tayo ay maging banal. Pinili tayo upang tayo ay maging banal. Banal na nga tayo na tayo dapat pang magpakabanal. Nasusundan niyo, brothers and sisters. Ibabalik natin ang kaisipan na nasa ating Panginoon. Siya ay anak ng Diyos, ngunit kaniyang sinanctify ang kaniyang sarili for our sakes. That is an active role. Isa pa, verse na magsusupport in the active role, Romans chapter 12, verse 1. Ang sabi dito, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God," sabi ni Apostol Pablo, "that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is in your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." It seems like na habang natin itong pinakikinggan, tayo ang ating role ay gawin ang bagay na ito. Tama po ba? Na ating ipresent ang ating buhay sa harapan ng Diyos ng banal. So wala namang ibang paraan upang tayo maging banal kundi sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. That is an active role once again. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. "Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God." Seems like ito yung ating gagampanan.
Linisin natin ang ating mga sarili from all filthiness of this flesh, perfecting holiness in the fear of God. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 hanggang 4. For this is the will of God, even your sanctification, that we should be abstained from fornication. Your sanctification. Yan ay yung pagsusumikap, yung paggawa. Just like Jesus, I sanctify myself. At ang sabi dito ni Apostol Pablo, your sanctification, that you should abstain from fornication. Verse 4, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. O dapat ang bawat isa sa atin, alam natin kung paano natin ipepresent ang ating katawan, ang ating buhay na banal at with honor. Kamusta naman, brothers and sisters? After ng gawain, yan ba ang ating mga gampanin bilang mga pinili ng Diyos sa huling panahon ng bilang isang pari na maglilingkod sa Diyos, na ang dapat ang paglilingkod ay may kabanalan, ang buhay ay may kabanalan. So marami pang mga verses, ngunit magbibigay lang ako ng mga ibang mga verse para patungkol dito sa active role bilang isang mga mananampalataya. Matthew chapter 5 verse 48, ang sabi dito ng ating Panginoon, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Where ang holiness and perfect ay seems like na hindi ito nagkakahiwalay. Ayan ang sabi ng ating Panginoon, tayo ay maging perfect. Again, last mga verses dito sa active role ng isang man's sabihin natin na mananampalataya na ang kanya magiging gampanin. In 1 Peter chapter 1, ang context nito, verse 13 hanggang 15 is called to be holy. Sabi dito ni Apostol Pedro, wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manners of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Hallelujah. Sa verse 22, ang sabi dito, seeing you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of brethren, see that you love one another with pure heart fervently, being born again, not of corruptible seed, but incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Hallelujah. Now, kung titingnan natin, brothers and sisters, katulad ng ating binasa ng ating Panginoon, ang sabi niya ay sanctify myself. Marami ba sa atin na gumagawa ng ganyang bagay? Alam niyo, nung bata ako, nung ako ay sunod-sunuran sa aking mga magulang, kapag hindi ako gumawa ng tama, pagagalitan, of course, kapag gumawa ako ng mali, ako ay parurusahan. Nung bata ako, ang ginagawa ko ay ginagawa ko ang lahat upang hindi ako masumpungan na gumagawa ng kasalanan. Nagsusumikap na sundin kung ano ang dapat gawin. Sabi ng Biblia, huwag magsinungaling. Sino ba sa atin na hindi na nagsisinungaling? So maraming mga paalala ang aking mga magulang base sa mga salita ng Diyos. At alam nyo ba, kapag dumating ang panahon na aking na-disobey ang mga tinurong mga salita ng Diyos, ako ay nasasaktan. At sometimes, paulit-ulit na nangyayari. At paulit-ulit na nasasaktan. Kung ang Panginoon
ay paulit-ulit na magbibigay ng dugo niya para tayo linisin at pagawing dapat sa harapan ng Diyos. Meron kaya ang hangganan ng Diyos? May hangganan kaya ang Panginoon? And that is the reason sometimes sabihin natin na man in an active role, we are struggling na magawa ang mga lahat ng kalooban ng Diyos. At darating ang panahon nating masusumpungan ang ating sarili na kaaba-aba na parating nagkakasala paulit-ulit. Tama? Yung active, yun yung mga bibo eh. Yun yung mga sinatawag na pag sinabi yun ang gagawin. Pero alam nyo ba, darating ang panahon na magiging katulad tayo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, ang sabi niya, dumating ang panahon, yung mga gustong kong gawin, ang hindi ko nagagawa. Yung mga ayaw kong gawin, yun yung mga pinagbabawal, ayaw ng salita ng Panginoon, salita ng Diyos, yun ang aking nagagawa. What a wretched man I am. Mababasa natin yan sa Romans chapter 7, verse 15. Napakadami kung titingnan natin hanggang 25. Verse 15, for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Oh my. Can you imagine? Si Apostol Pablo na ang nagsasalita nito. If then I do which I would not, I consent unto the law that it is good. Now, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. And that is the reason, kahit nating pag-strive na gawin ang karapat-dapat sa mga naka-align sa salita ng Diyos, minsan tayo ay nagkakasala at nahuhulog at hindi natutupad ang mga bagay na yon sapagkat meron palang kasalanan na tumitira sa atin. Ito ay sa flesh. Sabi niya sa verse 18, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good things. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Oh my. Seems like na mahirap. Struggle si Apostol Pablo. Nararamdaman niyo ba yan, brothers and sisters? Hallelujah. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me, because of your sinful nature. Nandito in a fleshly nature. Yan, tumitira ang kasalanan. That is why sometimes nasusumpungan tayo sa ganong kalagayan. So verse 23 lamang para tayo ay magtumulin. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Sa inyong isip, sa inyong puso, gusto nyong gawin ang kalooban ng Diyos. Ngunit sa katawang ito, nasusumpungan tayo, nakakagawa ng kasalanan. That is why mayroong labanan. Pero hindi tayo hihinto dito, brothers. Another role ng isang tao, ng isang mananampalataya, hindi na magiging dapat active. Para sa akin, dapat tayo maging passive. Well, ano ba yung passive, brother? Ang passive role ng isang mananampalataya is we depend on God to sanctify us.
Tayo ay dumidepende lamang sa Diyos kung paano niya tayo pababanalin. Merong isang mangangaral ang sabi niya sa congregation niya, i-quote ko lamang, pwede naman kayo pumunta sa church kahit meron mga bisyo pa kayo. Nabihan niya, mga brothers, huwag niyo silang pilitin na baguhin ang kanilang sarili. Hayaan mo ang Diyos ang magbago sa kanila. Kung ikaw lamang ang magsasaway, ikaw lamang ang magtutuwid sa brother nito, masusumpungan kang mapapagod, mawawalan ng pag-asa. Ngunit kung sa Diyos ka titingin, ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang may kakayanan na gawin ang pagbabago sa iyong buhay. Hindi ang tao, ang Diyos. Ang passive role, lagi tayo dumidepende sa Diyos. Hindi ito hihiwalay sa prayers and fasting. For example, mahina ang iyong flesh, dati kang may bisyo, naninigarilyo, uminom ng alak, Panginoon o Diyos, sabi ng iyong mga salita, hindi mo kalooban ito. Ngunit o Diyos, humihingi ako sa iyo ng tulong. Tulungan mo ako. Dumidepende ako sa iyong kakayanan, hindi sa aking kakayanan kung paano ko babaguhin ang buhay ko. That is the passive role. Saan ka kaya ngayon, brothers and sisters? Alam niyo ba ang God's role, kung paano tayo maging sanctified? Kung may man's role, meron God's role. Ang kaniyang layunin ay napakainam sapagkat dito niya ipapakita kung gaano siya makapangyarihan sa lahat. Sa aking babasahin, pakinggan nyo yung word na I. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. Who ang magpapabanal sa iyo ng buong buo? Ikaw ba? Sa iyong sarili ba? O sa Diyos? And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Sabi dito sa verse 24, faithful is He that called you, who also will do it. Oh my. And that is the reason ikaw ay pinili bago pa itatag ang sanglibutang ito na maging banal, hindi para ikaw ang gumawa ng iyong paraan upang maging banal ka sa harapan ng Diyos, kundi ang lahat ng gagawa nito, faithful is He na gagawin tayong banal hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Philippians chapter 1 verse 6, ito ay common verses nating binabasa. Sabi ni Apostol Pablo, ito ang aking kumpiyansa, being confident of this very thing, that He which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Oh my. Siya ang gagawa ng lahat ng ito. That is God's role. Kung ang kanyang role, ikaw ay piniling maging banal, well, pipiliin ka niya, tatawagin ka niya, at papanitilihin niya ang iyong buhay na nasa kabanalan. Sa paanong paraan, Brother Philip? Well, gaya ng ating binasa, ang ating title, pagpapabanal sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sanctification of the Spirit. Walang ibang paraan upang tayo ay ma-preserve, blameless, holy, without spot or wrinkle. Walang kapintasan, kundi lamang sa Espiritu ng Diyos. Or sa pamagitan ng ating Panginoon na Kanyang isinugo sa ating buhay. That is the reason, ang Romans chapter 8, pagkatapos ng Romans chapter 7, ang sabi ni Apostol
Pablo, "O wretched man that I am." Ngunit sa gating ng Romans chapter 8, meron ng banal na espiritu na kanyang tumutulong sa kanya. And that is the reason nagagawa niya ang bagay ng paglakad sa espiritu at hindi paglakad sa laman. At ang sabi doon si Romans chapter 8, verse 13, ang sabi doon, "They are that led by the Spirit of God." Meaning, kung ikaw ay pinangungunahan ng banal na espiritu, kung merong banal na espiritu na nagtuturo, na nagpapabanal sa iyong buhay, I think hindi 13. Verse 14. "As many as led by the Spirit of God, they are the Son of God." Kung ang Diyos, kung ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo, inililid ka niya, magkakamali ka kaya? Come on, brothers and sisters. Pinangungunahan ka ng banal na Espiritu, meron kayang kapahamakan kapag ikaw ay pinangungunahan? Wala. At yun ang pagkakakilanlan ng anak ng Diyos. Hallelujah. Sa Ezekiel chapter 36 verse 22, ito ay patungkol, in-address niya in the house of Israel. Ang sabi sa verse 22, "Therefore tell the house of Israel that this is what the Lord God says. It is not for your sake that I will act, O house of Israel, but for my holy name." Kung ang role ng Diyos ay pakabanalin ka, well, ang sabi niya dito, verse 22 again, "It is not for your sake that I will act, O house of Israel, but for my holy name, which you profaned among the nation to which you went. I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nation, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God. And when I will show my holiness in you before their eyes, I will show my holiness in you." Ang Diyos, sa buhay mo, ang kabanalan ng Diyos ay ihahayag sa buhay mo. Hindi ikaw ang gagawa, kundi siya upang makita ng sangkatauhan. "For I will take from you among the nations and gather you out of the countries, and I will bring you back into your own land." Verse 25, "I will also sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and all your idols." Oh my. Lahat ng iyong kahinaan, kasalanan, hindi katanggap-tanggap ay kaniyang aalisin. For His name's sake. That is God's role to you. So hindi problema ang pagiging sanctified kung tayo ay magiging yielded, depended, or depending sa leading ng banal na Espiritu. That is the reason napakahalaga ng banal na Espiritu sa buhay natin. Upang tayo maging banal. Without the Holy Spirit of God, sabi sa Romans chapter 8 verse 9, ay hindi sa Kanya. Period. Walang banal na Espiritu, kahit mabuti ka, kaya mong gawin, pabanalin ang iyong sarili, pero hindi yan magtatagal. Hindi yan panghabang buhay. Panandalian lang yan. Darating ang panahon, mapapagod ka. At sasabihin mo yung sinabi ni Apostol Pablo, "What a wretched man I am." Alam ko yung tama, pero hindi ko nagagawa. Yung mali na ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Masusumpungan ka lamang na gano'n. Kailangan natin tumaas ng level.
Maganda ang bagay na ating pag-i-strive, magiging active role bilang mananampalataya na sundin ang kalooban ng Diyos. Maganda yan. Ngunit, masusumpungan ka lamang sa iyong sariling pagsusumikap. Pero ikaw, na tao ng Diyos, anak ng Diyos, pinili ng Diyos, pwede mong sabihin, O Diyos, ikaw ang pumili sa akin bago pa itatag ang sanglibutan upang ako'y maging banal. Therefore, ikaw ang magpabanal sa akin. Hindi ko kaya sa aking sariling paraan. Lakas. Kapangyarihan. Sabi dito sa Ezekiel, sa pagpapatuloy, verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you. This is God's role. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, to be carefully observe my ordinances. Yan ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang tutulong, ang siyang gagawa upang masunod natin ang lahat ng kalooban ng nasa Diyos. Hallelujah. Now, pupunta tayo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 na ating binasa. Again, meron ditong word na but. Meaning, ito'y contrast doon sa mga naunang nabasa. Yung panahon na ito is a future event. In the last day, so pagdating ng ating Panginoon, bago siya dumating, may mga mangyayaring hindi nais. Well, ang lahat ng yan, patungkol sa false doctrine, sa mga aral na mali, na maraming madadaya, na maraming matutukso. May babangon na evildoers, na tao na gagamitin upang madisibang marami. Pero ang sabi dito, verse 13, but we should always be thankful for God, brothers who love by the Lord, because God has chosen you. Therefore, kung pinili ka sa ganitong kalagayan from the beginning to be saved, and by the sanctification of the Spirit, and by the faith in the truth, mag-worry ka pa kaya? Kung masusumpungan lamang ang iyong buhay na nakadepende sa leading ng banal na Espiritu. To this He called you through our gospel so that you may share in the glory of our Lord. Therefore, brothers, stand firm and cling to the tradition we taught you, whether by speech or by letter. Now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who by grace has loved us, has given us eternal comfort and good hope, encourage your heart and strengthen you in every good word and deed. That message is for Thessalonica. At yan din ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Pero hindi niya ginamit ang chosen, kundi ang ginamit niya is elect. Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkle of blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So, saan ba masusumpungan ang totoong sanctification na binabanggit? Through the Spirit of God, the Spirit of the Lord. Hallelujah. Nalala ko, si Apostol Pablo, nung siya ay nakikipag-usap doon sa hari, I think si Haring Agrippa yata yun. Pero habang siyang nakikipag-usap, kino-quote niya yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Acts chapter 26,
Dito tayo sa verse 12 hanggang 18. Whereupon I went to Damascus with authority and commission from the chief priest. At midday, O king, I saw the way, a light. Ito yung kinukwento niya nung nakasalubong niya ang Panginoon in Damascus. I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun, shining around about me, and then which journeyed with me. And when we're all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me. Ito kinukwento niya sa hari. And saying in a Hebrew tongue, at itong sabi, well, this is Jesus, he's speaking. Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And sabi ni Apostol Pablo, and I said, who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. Sabi dito ni Jesus, but rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and those things in which I will appear unto thee, delivering thee the people from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sin and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Nagbigay ng layunin ang Panginoon kay Apostol Pablo. Pinili kita sa ganitong paraan, gagamitin kita sa mga hentil. Na ang gagawin mo, ang sabi dito sa verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light. Ibig sabihin, kaya ka sinasanctified, kaya ka ay ibinigyan ng isang ganitong purpose upang ipamahagi mo ang layunin, ang salita ng Diyos sa mga hintil. Yan ang purpose ni Apostol Pablo. At ang sabi dito, that may receive the forgiveness of sins and inheritance from which are sanctified by faith that is in me. Sabi ni Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay magiging banal. Ang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Naintindihan nito ni Apostol Pablo. Kaya siya pinili sa ganitong layunin upang ang mga tao ay maliwanagan. Upang ang tao ay mapatawad ang kanilang kasalanan, upang ang mga tao ay tumanggap at maging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus Kristo. Same context na ating mababasa sa Romans chapter 15, verse 14 hanggang 18. Ang context nito, Paul the minister to the Gentiles. Siguro dito na tayo sa verse 16. Tingnan ninyo, ipalagay ninyo na katulad tayo ni Apostol Pablo. That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles. Pinili si Apostol Pablo, nagpakilala ang Panginoon sa kanya, at binigyan siya ng layunin. That I should be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Sino ba talaga ang sanctified? Well, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa iyo. Sa lahat ng tao na makakakilala sa ating Panginoon, hindi problema sa iyong sarili kung paano mo sila pababanalin. Ang Panginoon ang bahala magpabanal sa kanila. Ang iyong gawin, ipangaral ang salita ng Diyos. Ibahagi ang salita ng Diyos. That is your purpose. A priestly na gampanin sa Diyos na ating Ama.
Hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, ang ating Panginoon ay nagbigay ng talinghaga. Sometimes, pag ang tao ay humingi ng tawad at kinonsecrate niya ang kanyang buhay at nasumpungan sa banal na malinis sa harapan ng Diyos, ngunit kapag walang espiritong tumatahan, oh my goodness, yun ang nakakatakot. Sapagkat darating ang panahon, pag nakita ng unclean spirit na walang espiritu na tumitira sa buhay ng isang taong ito, magsasama pa siya ng maraming espiritu. At pagsama niya pumaroon sa isang tao na walang espiritu ng Diyos, ng espiritu ng Panginoon, ang mangyayari? Oh, mas magiging masama pa sa nauna. Oh my goodness. This is a parable. Matthew chapter 12, verse 43 hanggang 45. When the unclean spirit is gone out of a man, he walked through dry places seeking rest and findeth none. Then he said, sabi ito ng unclean spirit, I will return into my house from whence I came out. Oh my, marahil, kinas out ito. Umalis ang masamang espiritu sa isang tao after ng casting out. And when he is come, he findeth it empty. Oh, walang naninanahan na espiritu. Swept and garnished. Then he goeth and taking himself 7 other spirits more wicked than himself. And they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so say to be also unto the wicked generation. Gayon din sa panahong ito. Can you imagine? Yan ang nakakatakot. Well, after kang washed, yes. After ka na mabautismuhan, ikaw ay nalinis. Ngunit huwag kang huminto, brothers and sisters. Baka nasain mo na ikaw ay tanhan o tirahan ng banal na espiritu kapag hindi ka hindi ka tinahanan ng banal na espiritu. Yes, nalinis ka, pero huwag ka. May mga unclean spirit na gustong bumalik. Kapag hindi ka nasumpungahan, kapag ikaw ay empty, walang espiritu na nahan, darating ang panahon, yung dating masama ka, pagdating ng panahon na hindi nanahan ng Espiritu Santo sa iyo, ang espiritu na umalis, magsasama pa ng 7 evil spirit, unclean spirit, at pupunta sa bawat tao na hindi tinatahanan ng espiritu ng Diyos. At ang mangyayari sa kalagayan ng isang tao ito, mas worse pa. That is the reason upang tayo ma-preserve na malinis, kailangan natin ang banal na espiritu. Kailangan natin ang Panginoong Jesus Kristo. Sapagkat hindi niya babalikan ang iglesia o ang bride na mayroong dungis mancha. Meaning, may kasamaan, may kapintasan. Hindi niya babalikan, brothers and sisters. Hallelujah. Alam niyo ba kung bakit sinabi ni Jesus sa John chapter 17, sabi niya, I sanctify myself sapagkat siya ang salita. Siya ang salita ng Diyos. Siya lamang ang nananagumpay. Huwag tayong matakot sapagkat siya, nakayanan niya sa kanya sarili. Natapos niya ang gampanin ng Diyos na sa kaanyuan ng kabanalan, a priestlyhood ng ating Panginoon nung naparito siya. Siya'y banal sa harapan ng Diyos. Pinabanal niya ang kanyang sarili for our sake. Well, tandaan natin, hindi tayo katulad ng ating Panginoon. Pwede nating sabihin, Panginoon, napatunayan mo na eh. Pumaroon ka sa aking buhay, patunayan mo minsan pa sa buhay ko. Well, gagawin niya sapagkat napatunayan niya na to, brothers and sisters. Na-sanctify niya ang kanyang buhay. Hindi natin kaya yon. Ngunit, sa biyaya ng Panginoon, kaya niya.
Naunawaan natin. Napatunayan niya na eh. Ang kailangan lang natin, Panginoon, patunayan mo minsan pa sa buhay ko. Sanctify me. Hallelujah. Ang John chapter 15, verse 3 and 4, napakaganda. Now you are clean through the word, sabi ni Jesus, which I have spoken unto you. Paano ka malilinis? Dahilan sa mga salita ng Panginoon. Mapalad ka, brothers and sisters, nakakarinig ka ng mga salita ng Diyos sa oras na ito. At ang sabi doon, abide in me, hallelujah, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Oh my. It's only Jesus can do it for you. Masumpungan tayo na parating naka-yield, naka-abide sa ating Panginoon. Ang sabi ni Jesus, John chapter 6, verse 63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Hallelujah. Yun pala, ang mga bawat ating napapakinggan ng mga salita ng Diyos, ito ay buhay at Espiritu. That is the reason ang ating Panginoon, siya'y salita. At siya ang Espiritu na nanahan sa bawat buhay ng bawat isa. Hallelujah. Ephesians chapter 5, verse 24 hanggang 27. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Pinapakita niya dito ang kalagayan ng mag-asawa at ipapakita niya ang kalagayan ng iglesia at ni Kristo. Husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. At ang sabi dito, that He, sino? It is Jesus. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Sino? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. That He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or such any things, but that it would be holy and without blemish. Oh my. Sanctification through the Spirit. Walang ibang paraan upang tayo mas-sanctify sa pamagitan ng banal na Espiritu. It is He. It is Jesus Christ. This is God's role. Ibibigay niya ang Espiritu sa kanyang anak. Siguro makikita natin ito. Sa Galatians chapter 4, verse 1 hanggang 7. Tayo ay pinili sa ganitong kalagayan. Ngunit kung sa kalagayan natin ay pagiging bata pa, well, magpaturo lang tayo. Pero dating ang panahon, ibibigay niya ang Espiritu ng kanyang anak. Basahin natin ang Galatians chapter 4. Now I say that the heir, as long as he is a child, different nothing from a servant. This is a process. Though he be the Lord of all, but he is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so we,
When we were children, nung tayo mga bata pa, we were under bondage, we are bondage under the elements of the world. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, upang tayo ay makatawag sa ating Diyos, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more servant, but a son, and if is a son, then an heir of God through Christ. Hallelujah. So makikita natin ang stages. Tayo ay pinili sa ganitong kalagayan, ngunit kung ikaw ay nasa bata pa, huwag ka mag-alala, you are under tutor. Pero darating ang panahon, susugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso upang tayo ay maging ganap. Hallelujah. Unto the adoption. Hallelujah. I pray na naunawaan natin ang ating pinag-uusapan sa gabing ito. Huwag natin kakalimutan, hallelujah, not by might nor by our power, but by the Spirit na siyang nagsasalita, gumagawa sa atin. Hallelujah. Saith the Lord. Brothers and sisters, maraming mga scriptures na nagpapatunay patungkol sa ganitong kalagayan. There's no other way paano tayo magiging banal at karapat-dapat sa harapan ng Diyos na walang bahid ni walang dungis liban sa ating Panginoon. It is He, ang sabi sa Ephesians chapter 5. Hallelujah. Pero alam niyo ba, nakita ba natin kung paano magagawa ng ating Panginoon sa ating buhay ito? Katulad ng isang asawang babae, magpapasakop. Submit. Ang church, ang bride, ay dapat magpasubmit sa ating Panginoon na siyang ulo, kaya hindi ng babae. Hanggang kailan? Hanggang saan? Anong sabi doon? In everything. Oh my. Every day of your life, every hour, every time. Masumpungan ang iyong buhay na nagpapasakop in everything. Pag sinabi ng banal na Espiritu, well, ang ating ugali, magpasubmit. Lord, I submit. Mating ang panahon, minsan hahamunin ka niya, kaya mo ba talikuran niyang ganyan? Pwedeng sabihin, Lord, I submit in everything. Hindi ko kaya sa aking sarili, pero ikaw, kaya mo. Tulungan mo ako. Hindi to lalayo sa ating buhay. Nandyan lang siya, naghihintay lang siya. Kaya may kinalaman dito ang ating buhay pananalangin. Hindi pwedeng mahiwalay ang panalangin. Sometimes akala natin yung panalangin ay pupunta sa isang lugar na tahimik at manalangin. Hindi. You know what? Kahit habang tayo naglalakad, pwede tayong manalangin, Panginoon, tulungan mo ako. May mga ganitong pangyayari sa buhay ko. That is a prayer. Panginoon, anong gagawin ko dito? Hindi ko kaya to. Tulungan mo ako. Panginoon, anong nais mo? Every day kang sumasangguni sa Kanya, every time of your life. Sumasangguni ka. In everything. Papakita lamang yan na hindi mo kaya na wala siya sa buhay mo. Minsan, wag na akong mangyari, no? Alam nyo ba, si Apostol Pablo, ang Diyos ay naglagay ng
naglagay ng tinik sa laman upang wag siyang magmalaki. Alam niyo kung bakit? Sa revelation na kanyang natanggap, sa kapahayagan na kanyang natanggap, wisdom from heaven na kanyang natanggap, upang wag masumpungan na magmalaki. Lagi siya nakadepende sa Panginoon sapagkat mayroong tinik sa laman. Kaya sabi niya, Lord, kung ako'y mahina, that is the time na ikaw'y malakas sa buhay ko. Marami akong kahinaan. I can boast lahat ng kahinaan. Ngunit kung ako'y mahina, alam ko malakas ka sa buhay ko. Alam niyo ba yung mga mananampalatayang may sakit? Alam niyo ba kung ang masusumpungan sa kanila, lagi nasa pananalangin. Nung ako'y may sakit, nandun ako sa hospital, siguro, minuto-minuto nananalangin ako. Wala kang magagawa eh. You're just only depending sa Diyos. Ngayon, tanungin ko kayo, kailangan ba ng sakit para kayo makitaan, masumpungan ng gano'n na lagi nakadepende sa Diyos? Mamili kayo. Well, gayon ang buhay mananampalataya. Yielded. Abiding sa Panginoon. Tandaan natin, kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. But if you abide in me and I in you, oh my, what a powerful. Alam niyo ang kagandahan sa Diyos, sa ating Panginoon, sa John chapter 17, yun ang kanyang panalangin. Na kung paano tayo ay iisa, ay maging gayon din sila na kakaisa natin. Yan ang panalangin ng ating Panginoon sa Gethsemane. Perfect oneness. Perfect unity. Nagkasama, hindi kailanman maghihiwalay. At yun ang nais niya sa bawat isa sa atin. I believe, aking na-address na ang lahat. Ang Diyos na lang ang magdagdag, ang ating Panginoon na lang magturo pa sa bawat isa sa atin. Brothers and sisters, the true sanctification ay masusumpungan ng bawat isa if we are always yielding or abiding in the Spirit. Again, basahin natin ang 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. For this purpose, pinili ka ng Diyos, but we should always thank God for you, brothers, who are loved by the Lord, because God has chosen you from the beginning. Oh, hallelujah. Bago po ay tatagang sanglibutang ito, pinili ka na to be saved by the sanctification of the Spirit and by faith in the truth. Hallelujah. Hindi pwedeng mahiwalay ang faith. No? Tayo ay tumayo at tayo ay umawit. Siguro sa chorus lang. That is the reason nakakatawang awitin yung cleansed. Sabi sa cleansed, I am cleansed, I am washed, I am sanctified, I'm a Holy Ghost filled and water baptized. I am right with my God for all time. 'Cause Jesus, my Savior's alive. Hallelujah. Oh my. Yan ang realidad ng mga mananampalataya sa ating Diyos. God, hallelujah, ay minahal tayo ng ganito. Alam niya na hindi natin makakayanan. In the Old Testament, may mga pinili siya, ngunit nasumpungan lang ang kanyang mga pinili na paulit-ulit na nagkakasala sa kanyang harapan. At ang sabi niya, tama na to. Gagawa na siya ng paraan. At ang paraan na ito, isusugo niya ang kaniyang bugtong na
pinatunayan ng ating Panginoon nung nasa narito, I sanctify myself. Believe in me. Napatunayan ko na. And I can also sanctify you kung ikaw ay sasampalataya sa akin. Ibibigay ko ang iyong spirito sa iyong buhay, sa iyong puso. Sumampalataya ka lang sa akin, papatunayan kito. Ipepresent kita, hallelujah, na banal. At ang babalikan ng Diyos ay kawangis ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi natin to kaya. Siya ang may kakayanan. Oh, hallelujah. Glory to the Lord our God. Oh, sa iyo mawi ang mataas na papuri, pagdakila at pasasalamat, O Diyos. Ang karangalan ay mawi lamang sa iyo, O Diyos, sapagkat sa iyong dakilang ginawa sa aming mga buhay. Salamat, hallelujah, kami ay pinili mo pa bago pa itatag ang sanglibutang ito. At Lord, tinuruan kami ng lubos, hallelujah, ng iyong mga salita. At Lord, sa gabing ito, Panginoon, aming nakita, Panginoon, hallelujah, there's no other way upang kami ay maging karapat-dapat, maging banal sa iyong harapan, liban sa banal na Espiritu lamang, O Diyos. Lord God, hallelujah, sa gabing ito, Panginoon, we surrender, we submit our lives before you, Lord. Hallelujah, nananahan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maghari ka, hallelujah. Maging dakila ka sa aming mga buhay. Gawin mo ang iyong nais, Lord. Have your way, hallelujah. Have preeminence, have control in our lives. Kailangan ka namin sa mga huling araw na ito. Maraming aral na binabangon, maraming mga katuruan na laban sa iyong mga salita. Ngunit Lord, hindi kami, hallelujah, mangangamba sa huling araw na ito sapagkat alam namin, ikaw ay buhay na sumasa amin, hallelujah, na mapasusumpungan ng aming buhay na may kabanalan, na mayroong pananagumpay dahilan hindi sa aming sarili, kundi sa iyo na Panginoon na may pinatunayan na, hallelujah, na ikaw ay nanagumpay na ikaw ay banal, ay iyong sinagtipay ang sarili. Pinatunayan mo na ito sa amin, hallelujah. Noon pa man hanggang ngayon, iyong pinapatunayan kung gaano ka makapangyarihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, hallelujah. Masusumpungan lamang aming buhay, parating naka-yield, naka-abide sa iyo. O ang pagpapakabanal, ang pananatili, hallelujah, na pagiging banal sa iyong harapan, karapat dapat sa iyong harapan ay hindi magiging malaking suliranin. At aming Panginoon, masusumpungan na meron kang pinili sa huling panahong ito, ang bawat isa na lumalakad sa kabanalan, lumalakad sa Espiritu at hindi sa layunin ng laman, hindi sa kaisipan ng laman. At we are walking in the Spirit, hallelujah, na masusumpungan pagdating ng aming Panginoon na hindi masusumpungan, hallelujah, ng mga na mayroong kasalanan sapagkat ikaw ang siyang gumagawa, ikaw ang siyang tumutulong, at ikaw ang siyang nahahayag sa aming buhay. Kung ikaw ay tunay na sumasa amin, walang kasalanan na mananaig sa amin. At aming masasabi, Panginoon, ang buhay na may kabanalan ay realidad sapagkat, Lord, ikay buhay na sumasa amin. Lord, itong aming dalangin, Panginoon, masumpungan ang aming buhay, hallelujah, na parating naka-yield, naka-abide sa iyo. Sapagkat gaya ng iyong sinabi, a part of you, Lord, we are, hallelujah, nothing, wala kaming magagawa, hallelujah. Kaya naman, Lord, nais ka namin parati in our lives, all the time, Lord, na ikaw ang siyang mangusap at gumawa. Lord, hallelujah, sa gabing ito, pinasasalamatan ka namin. Sa kabila ng iyong habang hinihimay, sinasaysay ang mga salita ng buhay. Tinuturuan kami na parating mo dumipende sa iyo, Lord. Merong kahilingan dito, Panginoon, ng aming kapatid. Hallelujah, na Sister Charity, Lord, na nakakaranas ng anxiety at nakakaroon ng pagtaas ng nervous, hallelujah, sa kanyang katawan, hallelujah. We do not know, Lord, kung bakit pagkakaroon ng anxiety, Lord. Ngunit, Lord, kung ang salita na ito, Panginoon, ay buhay, Panginoon, nang siyang nakakakinig, ikaw, Panginoon, ay kumilos sa kanya sa oras na ito. Magawa mong mangusap sa kanyang buhay, hallelujah. Na magawa mong ibigay, Panginoon, ang assurance, Lord, hallelujah. Na ikaw ang magsagsay sa kanya, na huwag kang mangamba, huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay buhay, Panginoon, na gumagawa, hallelujah. Hallelujah, na walang sino man ang makakadapo sa iyo, sa aming kapatid na ito, kapag ikaw, Panginoon, ang siyang nangungunat gumagawa. At Lord, hallelujah, tinataas namin ang kanyang mga kahilingan, Lord. Marahil
Dahil, Panginoon, meron siyang dinidesire, Lord, sa kanyang puso. Ngunit, Lord, nasumpungan na ito hindi, Panginoon, sa panahon, sa kagustuhan niya. Ngunit, Lord, magawa mo, Panginoon, na magbigay sa kanya, Lord God, ng katuruan, ng aral, hallelujah, ng mensahe na huwag siyang mangamba. It is not your time, it is my time. Hallelujah. Matuto lamang magdepende sa iyo, Panginoon. At alam namin ang lahat ng mangyayari ay mainam at mabuti. Iyong ipinakita, Panginoon, hallelujah, gaya ng mga nasusulat, Lord, in Jeremiah chapter 29 verse 11, ang iyong layunin, ang iyong purpose, ang iyong pinlano sa bawat isa na sumasampalataya sa iyo, ay ito ay, Panginoon, hallelujah, ay mabuti. Walang masama. Ngunit lahat, Panginoon, hallelujah, ay para sa aming mabuting kapakanan. Kaya naman, Lord, nangahawakan namin ito, Lord, at inaangkin, Lord, ng aming kapatid ay makaka-recover sa ganitong suliranin sa kanyang nervous, sapagkat alam namin ikay gagawa sa oras ito, Lord. Aabutin mo siya, Panginoon, Lord, at ikaw ay magpapakilala sa kanyang buhay na ikaw ay buhay na Diyos, ikaw ay buhay na Panginoon. Kailanman ay hindi mo siya iiwan. Ikaw ang siyang mamumuno at gagawa ng lahat. Pinaubayan namin lahat ng sa iyo, Panginoon, sapagkat, Lord, ito ang aming nais, Panginoon. Ikaw ay masumpungan, ikaw ay makita, ikaw ay makilala, ikaw ay maluwalhati sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord God, hallelujah, pinasasalamatan ka namin sa gabing ito, Lord. Nililuwalhatin yung banal na pangalan at ibinabalik ang mataas na parangal at pagdakila sa iyong ngalan, Lord. Lord, tinatagubilin namin sa iyo ang aming pag-uwi din naman, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat kung paano mo kami iningatan, Lord, at ikaw rin po, Panginoon, ang mag-ingat sa aming pauwi. Kung paano mo rin kami pinagpala sa gabing ito, pagpalain mo pa rin kami sa aming pag-uwi, Lord. Magawa mo pang i-expound ang mga salita na ito, Lord, na aming pinag-usapan. Magturo pa ikaw sa kanila, Panginoon, at ikaw ang magbigay ng alab, ang desire, hallelujah, to know you more, Lord. Hallelujah, sapagat, Lord, ito ang aming Panginoon, tangan-tangan. Sa iyong mga pangako, di tunay, Lord God, na kami ay may kapayapaan, may kagalakan, sapagat, Lord, ang iyong mga salita ay buhay. Ito lamang, Panginoon, ang aming Panginoon dinidesire. Maraming salamat sa gabing ito, Lord, at tinatagubilin namin sa iyo ang lahat ng ito sa iyong makapangyarihang kamay. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ating awitin minsan pa ang chorus, Sayang Cleanse at